Hello everyone. This is Sir Pencil the artist, and right now I will make a video speaking with my own language, which is Tagalog, because I just want to, to express myself and to call out someone or to call out some companies. Uh, to pay attention that sometimes there's something going on that is not fair, okay? Kasi may napansin lang ako, napapansin ko lang dito kasi sa YouTube, parang, ewan ko, kung napapansin ko lang na yung iba na monetize. Hindi ko alam kung paano, kung binabasehan ba nila sa itsura o sa content. Pero sa nakikita ko, may ibang mga content na hindi na dapat pinalalabas. Lalo na yung iba dyan na gumagawa ng hindi maganda. Pero siguro, sana naman, mapansin nyo din yung ibang content na gumagawa ng ganito. Like tutorial. Kasi, hindi ganun kadali mag-create ng content. Kasi yung iba, nagpa-prank-prank lang. Sa katulad kong artist, hindi ko pwedeng gawin yun. Kasi naniniwala ako na kailangan magbigay tayo ng respeto sa mga taong nasa paligid natin. Sabihin na natin gusto natin magkaroon ng content, pero dapat isipin din naman natin yung nararamdaman ng iba. Kasi matagal na ako sa YouTube, pero ni minsan hindi pa ako namomonetize dito. Yung iba, sa totoo lang, yung mga content, wala namang katuturan na monetize. Hindi ko alam kung ano ang basehan nyo dyan. Kung sa itsura o sa dating. Kasi kung itsura lang ang tinitingnan ninyo, kung itsura ng content creator, dapat talent search ang gawin ninyo. Kasi dapat kayo nagbabasehan sa itsura. Basehan nyo dapat kung ano yung laman ng content. Katulad nito, tutorial tungkol sa pagkukulay dito sa aso. Ito, maraming matututunan. Maraming mga estudyanteng Pilipino na gustong matutong magkulay ng colored pencil pero hindi nila alam. Kailangan pa nilang mag-apply o mag-aral na kailangan pang gumastos ng mahal. Pwede naman nilang panoorin sa YouTube yung ginagawa ko. Yun lang naman na may konting lang naman ako, konting tampo lang ako kasi matagal na kasi ko sa YouTube. Ever since 2007 pa. Nung time na yun hindi ko alam ang mga monetization Hanggang sa naisip ko na mag-create ng content ko. Yan katulad nga nito. Pero sa nakikita ko, napapansin ko lang lalo na sa mga Pilipino. Pag nakikita nila yung content ng isang tao, medyo maganda, gagawa ng drama. Yung magre-reklamo dyan sa YouTube, magsisend na kung ano-ano. Sana naman ang YouTube, isipin din nila yung ginagawa nila. Pag-aralan nila mabuti kung ano laman ng content. Hindi yung basta na lang maniniwala ka sa reklamo ng isa dahil yan, sikat na content creator. May iba kasi pag naiinggit, ganyan ang ginagawa, maninira. Yan ang iwasan ninyong mangyari. Walang negative sa sinabi ko kasi katotohanan lang to. Ngayon kung hindi nyo matanggap, di ko na problema yan. Kasi sa totoo lang, gusto ko na ring ma-monetize pero ang hirap Alam mo yung kahit anong gawin mong content, yung WH, lalo pang tinatanggal, ba't kailangan mo tanggalin? Kung may nanonood, hayaan mo manood.
Hindi yung iba dyan na halos nakakapanakita ng kapwa. Alam mo yun, puro lang drama ang alam, na monetize. Paano nyo ba binabasihan ng ano ninyo, ang monetization ninyo? Kasi hindi ko naman gawa imandaya dito sa YouTube na kailangan bumili pa ako ng watch hours, di ba? Yun lang naman ang ano ko ang hinaing ko. Kasi ang hirap Matagal na ako dito sa YouTube pero ni minsan hindi ako ma-monetize. Hindi ko alam kung kailangan ipakita pa kung itsura ng tao. Kung ganyan lang naman pala ang basehan ninyo sa itsura, mag-talent search na lang kayo. Hayaan ninyo yung kung sino yung pinakamagandang YouTuber o pinakagwapong YouTuber, yun yung monetize ninyo. Kasi nakakasama lang ng loob Katulad nung nangyari dito sa isa. Gumawa ng live stream. Nag-create ng content. Maya-maya, bigla na lang terminated ang channel. Ni minsan kailangan pag-aralan ninyo pag magte-terminate kayo. Hindi lahat ng sinasabi ng ibang content creator na sikat ay totoo. Lalo na pag nagpa-power trip. Napansin ko dito sa YouTube ang daming power tripping. At yan sana ang anuhin ninyo, ang isipin ninyo. Wala akong gustong patamaan dito pero kasi freedom of speech to Kailangan magsalita ako. Hindi naman pwedeng isipin ko na lang pakiramdam ng iba. Halos sila na nga, hindi nga nila iniisip ko ano pakiramdam ko Ba't ko pa iisipin pakiramdam ng iba? Kaya ito, magsasalita talaga ako kung ano yung nararamdaman ko. Mahirap gumawa ng content. Kasi halos sa ginugugol ko oras ko dito So babalitaan mo na lang, hindi ka na mo-monetize. Samantalang yung iba na mo-monetize na hindi mo alam kung paano strategy ang nangyayari. No hard feelings pero dapat matuto din kayong tumanggap ng katwiran ng iba. At matuto rin kayong tumanggap ng katwiran ng iba. Hindi yung tango na lang ng tango. Wala tayo sa middle hindi na tayo middle ages ngayon. Baga Gen Z na nga. Kaya maging open tayo. Altakin mo. Create ng content dito. WHO, ganun pa rin. Ano yun? Favoritism dito? O kayo magagalit YouTube kasi kailangan matuto din kayo tumanggap ng katwiran ng iba. Kasi kung babasihan ninyo, kailangan maganda yung content creator. Hindi kayo dapat nagtayo ng ganitong business kung titingnan ninyo, kung magbabasihan kayo sa itsura ng content creator. Dahil hindi naman kayo hindi naman to commercial Ang importante dito kung ano yung laman ng content, kung ano yung laman ng video. Para sa mga narcissist yan ang importante sa kanila. Pero sa mga taong may talent at may abilidad, yan, hindi tumitingin sa itsura yan. Yan lang ang masasabi ko. At wag sanang magagalit yung iba dyan na feeling nila na de-degrade sila. Wala akong dinidegrade dito. Kasi ako, napansin ko lang kung ano yung nangyayari na hindi ko na nagugustuhan. Hindi naman pwede, kayo na lang ang may karapatan magsalita, pero yung iba, walang karapatan. Diba? Kaya ako nagsalita in Tagalog para to express myself.
So right now, this is what I'm doing. I need to speak now in English. Now I already expressed my feelings, and I hope YouTube will listen to some of my rants, because I'm a very observant person. And this is what you don't know about the artists. Artists, they're very observant. Whenever they observe something, they will speak up. And I'm a type of person who likes to speak up. Lalo na sa ibang social media, may iba, may talent, nagpapakita ng artwork, hindi man lang papansinin. Sa isang tao lang sila nakatingin. Kung ganyan lang nangyayari, mawawala ng gana yung mga taong nanonood. Tsaka yung nagsusubscribe. Kasi dapat maging fair tayo. 2007 pa ako nasa YouTube. Kaya may nagtatanong ng mga promotional channel, ba't ang WH ko ganun? Hindi ko alam kung bakit. Mukha atang naniwala na yata doon sa reklamo ng iba dyan eh. Hindi lahat ng nagre-reklamo, tama ang reklamo nila. Alalahanin ninyo, iba dyan haters, na malalaki lang ang subscribers. Sana intindihin ninyo. Okay, naputol yung sinabi ko. Pang may nagalit. Pero mamaya i-upload ko to. So here we go. Actually, this is a watercolored pencil. Later, papakita ko sa inyo kung paano ko i-color to. Ganun kadali mag-design. It's not easy to make design. With Faber-Castell, they have a good colors, you see.